simbahan bago na din ang naadetikas. So, simbahan ni sa Katoliko. 4 years ago, na-discovery nga ang ilalom ani simbahan di ay o ilalom sa ilalom pa jud another simbahan. Okay, naon sa man pagka-discovery. Kaning likod, ilan ang gitambunan. Doon sa likod. Treasure hunter. Pagkalot nila sa ilalom, natingala sila nga doon ay altar sa ilalom ani. Then pagkalot pa nila another altar sa ilalom pa jud. So this stands with a church within a church. Ya wala siya sa record sa archive sa Savior, wala siya sa record. Now, if you try to observe, kanina itong yung made of stones, these are coral stones. Kung nag-ato na magkamigin, paras get siya nga material sa itong church, sa itong kilid sa old volcano. Okay. Because the old practice before, dapat ang simbahan dool gid sa dagat. Ang ubos mong ana sa una kanatong gagian doon dagat na siya. Supposed to be kanmi amo ni siya ang bell tower. Duha na ka bell tower din. Okay? Now, ang mga relic, ang nakita nga mga icons, mga estatwa, part sa simbahan naakaron sa ilang munisipyo. And this was discovered just 4 years ago. Dili siya ma-discovery nga simbahan diyang ilalom ani kung dili tungod sa mga illegal treasure hunters. Thanks to them. Okay. Now, karon, diyan din ang mga this is sa anthropology is part of archaeology on excavation. So niani ang mga taga National Museum o ang Anthropology Department sa University of the Philippines kay nagtabang sila og study about ani. So karon ilan ang gitambunan og balik kay ang mga tao di man muhunong og kalot sige kalot. Kay it is common man basta dis Pilipinas common jud. Kung ang old simbahan kaluton gid nilang ilalom sa altar kay ilang pangagpas nga dunay mga treasure gitago, di ba? So mo na siya nga nag-start lang gid ni siya na discover ni siya nga dunay day altar ilalom ani kini tindugan ron ang ilalom ana ni altar. So pinakailalom pa jud another altar. Kanya wala sa record sa archive. Anong wala man siya? Wala siya sa record. Come again? Dili erosion. Gitukuran ng another simbahan. Tawag mo? A church within a church. Isapawan lang lain ng simbahan. Okay? So, ano siya? Pero tanawang ganin nyo, ang tanan ani made of coral stones. Ang likod na ani coral stones yapon. Kani siya, very important ni siya. Importante kani sa archaeology, labi na sa anthrop. You talk about archaeology. Sir, unsa ka dapat usay na altar. The standard altar that we have sa mga karaan ng simbahan. Sa una, wala pa rin nila nagitambuni sa garbage, makita pa ang ilalong. Karang ilang itambunan na nyo, kaya siligro kayo, baka dagan mong ganunulod. Ilan ang itambakan. Kayo sa limanggod, kumuning altar, ilan man ang gabuhaton mo sa mga illegal treasure hunters, kalot ng sila sa ilalong. So, the whole thing, tanaw ninyo ikan din paingon dito, simbahan. Wanang dingding sa simbahan. Ang kilid niya, tanawa. Paingon dito. Dako gid na church, no? Paingon niya siya. This is the whole church. Actually, i-recommendar na gini siya dapat i-preserve. I don't know what happened. Ipataman mo, basketball court. Lagi mo gid, sir. There was a plan nga, buhat na siyang open theater para sa upol. Hindi mo namang duwaanan. Sayang. This could have been a permanent museum. Hey, your face. Dapat ngayon mo na siya nga museum. Ang nakuha nga mga artifacts, mga kanagagamiton sa simbahan, mga estatwa, mga things for the church, nakaroon sa ilang munisipyo sa Upol.
Okay? So this is all about a church within a church within a church. It was only discovered 4 years ago. Bago lang. 2 years ago, ang antro class pinili mo ani din 2 years ago. Last year, wala na may mo ani. Kaya usay maglisod ni saka din tugod anang bridge. Bago man lang nagod na human ilang bridge. Hindi ka saka ang sakyanan. Okay. So, tanan niyo tanan, pulos ni siya, coral bricks. Ha? Coral bricks. Sayang, di ba? Pero tanan niyang kuan. Tanan niyang forma sa church taman dito. Ay, Ano siya? dako gid siya na church. It's a big. During the war, kani siya, ang ilang panagnaani, during the war, naguba ni siya. So, di ba nila lang nila bagong simbahan sa Abay? Coral brick. So, pero napa ni siya duha nga na simbahan sila along before. Oh.